daw ng mga working Filipino ang nakararanas. Sa bawat sambayan Pilipino ang naglalaranas. Sa isang construction site kung saan pawis at pagod ang puhunan araw-araw, dumarating ang oras ng sahod, oras na inaasahan ng bawat manggagawa. Ngunit para sa ilan, ang sahod na ito ay hindi gantimpala, kundi paalala ng kawalan ng katarungan. Sa pagitan ng amo at manggagawa, hindi pantay ang kapangyarihan, at kadalasan, ang boses ng mahina ang siyang natatabunan. Sa construction site, kakatanggap lang nila ng kanilang sahod. Boss, sandali lang. Ba't parang kulang yung sahod ko? Kulang? Ba't anong problema? Kulang ko yung araw na pinasok ko eh. Ba't parang kulang? Hindi tumugma. Ba, dahil mo naman reklamo. Salamat ka, sahod ko. Boss, di naman sa nagre-reklamo. Karapatan ko rin naman makuha yung tamang sahod ko. Karapatan? Kung ayaw mo, maraming pwedeng pumalit sa'yo. Boss, nagtatrabaho rin naman ako ng patas. Sana, patas din yung makuha kong sahod. Tama na. Yan ang kaya kong bigay. Sa labas ng construction site, nag-uusap ang ilang manggagawa matapos kunin ang kanilang sahod. Pare, kulang yung binigay na tawag ko. Paano kulang? Tama naman yung pinasok ko pare, pero kulang pa rin yung binigay niya. Sa totoo lang pre, matagal na tusugin na yan dito. Nangyari na rin sa akin yan eh. Ano pa, anong gusto mong gawin natin? Kala ko ngayon pre, reklamo tayo sa Senator ko. Ikaw lang mag-isa, pre. Sasamahan ka namin, hindi pwede na ikaw lang mag-isa magreklamo. Pwede yan pre. Tara, samahan niyo ako. One eternity later. Kasi ito po, bibigyan kita ng situation kahit sa dole. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang dole lang. Pagdating sa dole, pag-uusapan lang, pag-arekluhin. Sometimes, wala na. This is unfair. Ito nga sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko itong maliit na kapabayan, especially itong mga maliit na magagawa, gusto po ako gusto ko po by next year, meron pong employer na hindi po nagbibigay, sumusunod doon sa minimum wage law, na ina-underpay yung pumamangagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po meron isa, masampulan. So, Sir Rafi Tulfo, ito po yung mga nagreklamo at ito yung inireklamo na boss na hindi nagpapasahod ng tama sa kanyang mga empleyado. Kayo yung mga nagreklamo sa dapat. Pwede bang pwede yung mga hanggang po kasi ang sento. Mapasok po ako ng tama. Siya yung boss namin, nagreklamo ng tama. Bakit ano ba mo hindi tama sa matawad mo? Kulang-kulang yung tawag dito bigay na. Nandito ko yung sila doon. Binabayaran ko sila sa kaya kumpanya. Teka, sandali lang sila. Pwede bang patapusin nyo natin yung pahayag nila bago po yung site ko. So, sino yung gusto sa inyo yung sumaksi? Ako. Sige ko. Bali po, mapasok po kami ng tama. Dalawang pwede po kami yung tawag ko natin. Ganun, so ibig sabihin yung systematic ito. Oo, matagal na pong nangyayari sa amin yung pagkatapos na po. Ano ba, kung hindi sila ako tayo, pwede naman silang umalis. Mali yan, sir. Hindi yan tama. Kasi sir, hindi naman ganyan yung batas eh. Ang tanong dito, ikaw ba, mismong ikaw ba, pinusunod mo ba yung minimum wage? O binabayaran mo ba yung mga overtime pay ng mga pinagyan mo? Oo, hindi. Hindi siguro eh. Hindi siguro, kasi base na rin sa evidential testimony nila, may pagkukulang talaga. Sa inyo naman mga sir, sa side nyo naman, tama yung ginawa niyo na magsalita. Kasi binigyan ko sa inyo yung mga ganitong klase mo sabihin. Hindi naman kasi kayo hinihingi ng ng solo eh. Ang hinihingi namin po ay kung ano yung mga nararapat. Tama ba? Opo, let's go. Salamat po sa inyo. Sana mag-uwi. Sige. At sisiguraduhin naman natin na maaalis ko. Pero hindi tatandaan niyo walang lugar ang mag-uso sa paggawa sa bansang ito. Ay natandaan niyo yan. So, ganito na lang mga sir. Kayo ba, disitido ba kayo o gusto niyo bang
kakasuhan ng... Asahin! Okay, sige. Ako na lang bahalang mag-provide or magbigay ng kapal para sa inyo. Dito rin yun. Umikip mo. A few moments later. Alright. Inubuksan ng pusgadong ito ang pagdinig patungkol sa hindi makatarungang pagpapasahod at hindi pagbabayad ng overtime pay ng nasasaktan. Handa na bang dalawang kami? Handa na po ng dalawa ko. Handa na dito. Kasi mo. Mahal ako, ang aking kliyente ay nagbayad ayon sa pagkasuhan. Narito po ang mga papeles at nandito na rin po ang kanilang mga pirma na nagpapatunay na umagi sila sa napagkatuloang sahod. Walang may iwan patunay na may ginawag ang aking kliyente kahit sa batas. Iginagalang pa nung namin yung mga yan sa mga bago. Ngunit ang pasuduan na hindi maaaring manaig kung alam naman nating lahat na lumabag ito sa batas ko doon. Hindi ko lang. Hindi mo tumutulong nila yung usawa. Wala na kong tumingin pa kami. Wala kong hindi nila sa akin. Wala na sa mga kumanda. Pangalawa po, narito po ang attendance records, lista ng overtime hours sa payslip na nagpapakita na kulang talaga yung mga bayan. Tinatanggap ang kukunin ko ang ebidensya na pinagkala po. Bali po, araw-araw kami nag-overtime. May 2,000 namin pinagkala po. Ano po, kung nagtatanong po ako, sinasabihan ko sa salamat din. So, batay sa ebidensya at testimonya, malinaw na nilabas ng nasasaktan ang Labor Code of the Philippines, particular na ang Article 99 paglabag sa tamang pasahod, Article 87, at hindi pagbabayad ng overtime pay ng mga manggagawa, at panghuli ay ang Article 160, kung saan pinagbabawal ang hindi makatarungang pagkakaltas ng sahod. Ang sahod ay hindi awat, at ito ay karapatan ng bawat manggagawa. Dahil dito, ang hatol ng hukuman ay pabor sa mga manggagawa at inaatasan ang nasasaktan na bayaran ng kakulangan sa sahod at overtime at sumunod sa batas panggagawa. Ngayon ay tinatawan ng Department of Labor and Employment. Kabilang na rin ang tinatawan ng International Labor Organization upang magbigay linaw patungkol sa mga ganitong klase ng issue. Ang desisyong ito ay paalala sa lahat ng employer na ang minimum wage ay dapat sundin, ang overtime ay may karampatang bayad, at ang manggagawa ay dapat igalang hindi kahuli. Bilang pinatawan ng DOLE, kami ay patuloy na magbabantay upang masiguro ang makatarungan at disentreng trabaho para sa lahat. Ang kasong ito ay patunay na pagbibigyan ng boses sa mga manggagawa na lalo ang katarungan. Pinupuri ng International Labor Organization ng Pilipinas sa pagpapatupad ng